Hi, good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of Matthew, chapter 12, verse 29. Or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house. So, dito ang tinatalakay ni Jesus Christ na siya yung king, meron siyang coming kingdom, at yung kingdom of God, at kung nagpapalaya siya ng Diablo, sabi niya, si Satanas, kung may bahay siya malakas, paano kukunin yung pagmamay-ari ni Satanas? So, kailangan itali muna siya. Saka lang makukuha yung pagmamay-ari niya. So, paano makakapasok ang isang magnanakaw na tao at para makuha yung ari-arian? Kung hindi, gagapusin ang malakas na tao at saka pa lamang niya mapagnanakawan yung bahay. So, yung katuroan po dito, si Satan ay malakas at marami siyang ari-arian, marami siyang ari-arian sa kanyang tahanan. So, si Jesus Christ ay mas malakas kay Satanas. He takes the possession of Satan sa paanong paraan. Jesus must has to bind Satan first before plundering Satan's house. So, parang kung ang magnanakaw papasok sa isang nagmamay-ari ng bahay, may barel or police, so hindi siya pwedeng pagnakawan hanggat hindi nako-corner yung taong hindi siya pwedeng manakawan na armed siya or isa siyang or halimbawa yung kawatan hindi niya papasukin ang alam niya na ang nagmamay-ari ng bahay na yon ay isang pulis. Kasi, di ba, pagka isang pulis, meron siyang barel at alam niya kung paano ipagtanggol ang sarili niya. Kaya nga sila nang huhuli ng mga kawatan, ng mga kriminal. So, parang yung katulad ng ginawa ng Lord, ng Panginoon, na ginapos niya muna si Satanas para si Satanas walang magawa. Kasi, kinuha niya tayo kay Satanas at inangking mga anak para maging kanya. So, yung si Satanas walang nagawa nung kinuha niya tayo kay Satanas, na inalis niya yung mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagtubos at sa pamamagitan ng binigay na pagmamahal niya sa atin at proteksyonan niya tayo, na ginawa niyang inalis yung mga kasalanan natin para si Satanas walang magawa at hindi niya panghawakan yung lahat ng kinukuha ni Jesus Christ at makuha niya
hanggang sa lumaganap ang kaharian ng Panginoong Jesucristo. So, sabi dun sa Luke 11:20, "But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you." So, may kingdom si Satan, may kingdom si Lord. So, pumasok ang Panginoon para sakupin ang buong bansa, ang mundo, at pagharian niya. Kaya, dapat ang paniwalaan natin na nag-rule dito sa mundo ay ang Panginoon, kung hindi ang Satan. Kung hindi Satan. So, si Jesus Christ ginagamit tayo para magpasakop tayo sa Panginoon, para hindi tayo sakupin ng diablo. So, si Jesus Christ ay nagpapalayas ng diablo. So, si Jesus Christ ay anak ng, or Messiah na anak ni David. At yung Messiah na yon, siya yung tatalo kay Satanas, na yun yung ebidensya, nagpapalaya siya ng diablo. So, merong isang bagay na gustong maunawaan natin, at yun yung si David ay tinalo niya si Goliath. Yung mga Israelita nung that time walang magawa, walang kalaban-laban, at offensive si Goliath na mga panahon na yon, na tinututsa-tutsa yung mga Israelita, hanggang si David ay nilaban si Goliath at tinirador, pinugutan ng ulo. So, pagdating ng Messiah, gagamitin niya Satanas para hindi tayo makaabante or hindi tayo makausad. So, no Old Testament kasi si Satanas na mamayagpag, pero after nung na-resurrection si Jesus Christ, nagkaroon na ng Gentile mission. At nung pagkakataon na nag-ascension siya, at lahat ng mga kasalanan natin ay natubos. So, ang Diyos ang naupo sa kapangyarihan na pinapamunuan niya tayo kung papaano noon, nung panahon na kay David, na ang mga Israelita walang kalaban-laban. Ganun din yung sa time natin, na si Satanas tinalo ni Jesus Christ, at yung church lumago para manalo yung liwanag sa kasamaan. So, ganun yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, na he bound Satan, at tayo yung Panginoon yung nanalo. Pinanalo niya tayo. Tinalo ni Jesus Christ, nag-victory yung pamumunan ng Panginoon. So, si Satan ay para siyang si Goliath, na yung kamatayan tinalo muna ni Jesus Christ, para tayo ay manalo ang kabutihan mula sa kasamaan. So, yun lang.